So, nung nandun po ako sa Blue Building, talaga pong masaya ako kasi nakikita ko po yung tropang RHU. Yung family ko 'pag nagdadala ng pagkain or may papadala po ako, sisigaw po yung mga yun. Tapos kakaway lang po ako kaya sisigaw din po ako. Kapag wala pong ginagawa yung tropa, sisigawan po ako. Ako naman po babangon kasi lagi po tayong nasa kwarto. Sisilipin ko po sila. Makikita ko po sila nagkukumpulan, nakain po, nagkukuwentuhan, yung mga gano'n po. Talaga pong naiinggit po ako talaga. And masakit po sa akin na ako hanggang tingin lang muna po sa kanila. Nasanay po kasi ako na kasama po sila madalas. And naiintindihan ko naman po kung bakit kailangan gano'n muna yung sitwasyon namin. And nagpapasalamat ako kasi yung mga kaibigan ko na yan, maasikaso po talaga sa atin. And palagi tayong kinakamusta. So, nung May 15 po, nabalitaan ko po na nag-positive yung anak ng taga-Kapipisa po. And nabanggit din po sa akin nila na baka mailipat po ako sa DILG. Pagkadinig ko po talaga nun, natakot po talaga ako and talagang hindi ko po talaga kayang mag-stay po doon. Sa Blue Building na nga lang po, natatakot na po tayo. What more pa po kaya kung doon po ako sa loob ng building na yun. Alam ko po kasi yung history ng building na yun. And alam ko rin naman pong alam nyo rin po yung history nun and marami pong mga nagsasabi, ganyan. So, ayoko po talaga doon. Kinonta ko po yung nanay ko and tatay ko and pinakausapan ko po na lumapit po kay Mayor and kay Sir Tutoy baka po pwedeng ilipat ako sa iba, wag lang doon. Or kung talagang doon na lang talaga yung paglilipatan ko, uwi na lang ako kung pwede. Yun po yung sinabi ko nun. And nag-PM naman po sa atin si Sir Tutoy na hindi po tayo ialis doon hanggang sa dumating na nga po yung ating result. Yung result na lang po kasi hinihintay natin. So, ayun, nadala po yung taga-Kapipisa dun sa DILG building nung gabi. Pero po, nung May 17 ng umaga, tumawag sa akin si doktora and sabi niya sa akin kung maaaring lumipat ako dito sa RHU building sa kanyang office. Kasi, yun nga po, may positive na naman pong dalawa. So, ang pagkakaintindi ko po, pagsasama-samahin po yung mga positive, tatanggalan po ng laman yung DILG building. Kasi nga po, sobrang lapit po ng building na yon dito sa RHU and nag-aalala po talaga yung naka-duty sa ISO and yung taga-DOTS. Sinabi po nila na mas kampante po talaga sila na ako yung nasa malapit kaysa po yung mga new positive cases po. So, naglinis po muna ako, pumayag po ako, naglinis muna po ako dun sa Blue Building. Tapos nalipat po tayo dito, 3 o'clock na po ng hapon. And nakita ko po na hindi po na galaw tong office ni Doktora. So, ang ginawa po natin, naglinis po tayo. Kagaya po ng paglilinis natin dun sa dalawang unang building. Nag-wall-to-wall din po tayo. And, ayun nga po, nakaranas po ako ng mga unusual na pangyayari dito. Nawala po kasi sa loob ko na second floor nga po pala to. Takot po kasi ako dito sa second floor dati pa. Hindi po ako nakakit nang wala akong kasama. And yung unang araw nga po natin dito, nung after natin maglinis, gumalaw po yung gamit ni Doktora. Ayun, tinapang ko naman po sarili ko. And the next morning po, the next day, nabukasan po
yung gamit ko naman po yung gumalaw. And sunod-sunod na po nung ilang araw may katok, may narinig akong ingay, may mga lakad, ganyan. So, marami tayong mga na-experience na kakaiba talaga. And 'pag natatakot po ako, alam po ng family ko yun na nagpe-pray po talaga ako ng malakas. And dahil sa takot na yan, nasasabihan ko po sila sa gabi ng, "Ano ba yan? Hindi, ayaw niyo pang i-update yung yung result ko. Wala akong sakit sa puso, baka magkasakit ako na sa puso nito," ganyan-ganyan. So, gano'n po tayo katakot nun. Sa gabi lang naman po yun, and ayun, sa tagal-tagal, pang 12 days na nga po natin ngayon dito, nakasanayan ko na rin po, and basta nagdadasal lang po ako 'pag natatakot ako. And ang isang bagay na ikinalungkot ko nung nandito ako, yung talagang na-stress din ako, yung pong meron po nag-post dun sa may nag-comment po dun sa post ni Mayor na sinend naman po sa akin ng aking kaibigan, malapit na kaibigan. Dito din po yun sa munisipyo. Wala naman po siyang intention na tayo ma-depress. Siguro dahil sa sobrang lapit namin, sabi niya, eto kasi pinangalanan niya ako doon, yun, ang sabi po kasi, yung taga-Bukal, 1 buwan ng mahigit, di pa nagaling, yun po yung pagkakasabi. So, ako po talaga napag-isip po nun, talagang kinunta ko po si Sati, and naapektuhan po talaga tayo dun sa post na yun. And yun, nag-start na akong i-question siya, nanunumbat na ako, ba't ang tagal ko, ganito, ganyan, ganun. So yun, nahiya din naman po kay Sati nun. Pero, nung time po kasi na yun, yung nararamdaman ko po yung nailabas ko po yun. Yung matagal ko ng tanong bakit nagtatagal ako, nailabas ko po talaga. And sabi niya po sa akin, mag-uusap po kami. So, ayun po, nung hapon po, dumating po siya dito, kasama po si Doktora, and tinanong nga po ako kung bakit, ganyan. Yun nga po, sinabi ko yung sa nag-post nga po. And paano ko nalaman, ganyan. Siyempre, hindi ko po sinabi na galing po yun dun sa kaibigan ko. Ayoko din po magpahamak ng kung sino. So, ang payo niya lang sa akin, kasi gusto ko na nga po umuwi, hindi ako pwedeng makauwi nang wala akong result kasi baka may masabi sa akin yung tao. Tama naman po si Doktora. And nahihiya po talaga akong umuwi ng ganun, nang wala akong result. Kasi nagtiyaga po ako ng matagal dito para po dun So, na-share din po sa akin Doktora yung mga experience ng ibang positive na nagpapagaling sa mga bahay nila, yung bash na natatanggap nila, na ililibing ng buhay, ganyan, mga ganun po. So, napag-isipan ko po yun, and ayun, na tanggap po natin yun. Hinayaan ko na po, nag-iintay ako, nagpe-pray na lang ako lagi na sana katukin ako, sana may text sa akin na may result na kaagad tayo, ganyan. So, nakalipas na po yun, and itong Monday, panibagong pagsubok na naman po yung naging problema ko, yung sa my day ko po. Pero hindi po sa akin yun, sa kapatid ko po yun. And yun po yung bagay na kinaiinip ko, kaya gusto ko pong makauwi dahil gusto ko din pong madamayan yung kapatid ko. Pero po, ayun na pag-isip ko po, sa pagninilay-nilay ko po kahapon, kaya po ganun yung post ko. Naalala ko po yung ginawa kong pagsuko kay God nung nandun ako sa unang building po. Nung nalaman ko nag-positive ako, sinuko ko po talaga kay
get yung buhay ko. Sabi ko, ikaw na yung bahala sa akin, ganyan, talagang. And hindi ako gumagawa ng bagay noon na ikakagalit niya. Ayokong may makita si God ng bagay na hindi makakalugod sa kanya. So, ayun, naalala ko po yung preach ni Pastor tungkol po dun sa kasalanang hindi naihingi ng tawad sa ating Diyos. Kaya ang sabi, restore to me the joy of your salvation, the joy of my salvation. Yung joy po kasi, yun yung kinang ating restoration. At makukuha lamang po yung joy sa pamamagitan ng faith. Ang faith po kasi ito yung pakikinig ng salita ng Diyos, dun po natin yun makukuha. At bilang isang born again po, kasama ang salita ng Diyos po, makakaranas tayo ng joy. Pero po, hindi po natin yun makakamtan kung hindi po tayo magpapatawad. So kahit na nagkasala sa atin yung isang tao, paulit-ulit, nasaktan tayo paulit-ulit, kailangan po natin magpatawad. Yung frequent rejoice sa ating Panginoon and continuous praying and worship at yung pagbabalik natin ng pasasalamat sa Kanya, yun yung importante. Doon natin makukuha yung kinang ng ating salvation. So, nahiya po talaga ako kay God. Napag-isipan ko yun. Kaya po, palagi ako nagpapatugtog, nakanta, nagbibigay ng praise and worship sa Kanya para matanggal po yung namuong galit sa akin. Kaya ko naman po makipag-usap, pero po kasi, gusto ko pa pag nakipag-usap o humarap ako dun sa tao, yung wala na po talaga, as in wala na po talaga akong naramdamang galit. So, yun po. Alam ko time po mahihil din po yun. Na hingi lang ako ng konting time po. And pasensya na po kung nakakapag-isip ako ng bagay na ikakaganteng, ganun. Masama po yun. Ayoko pong maging vessel ng kaaway. So, yung pag-stay ko po dito, marami po talagang pagsubok. Yung mga kagaya ko na kinakaharap. Kaya po yung pakiusap ko po sa ibang tao, konting pangunawa po sa kalagayan namin. Kasi po, hindi po talaga namin to ginusto. And ako po lang po talaga, naglingkod lang po ako ng buong puso ko. Yun lang po talaga yung tandaan ko po. Pero kulang po kasi yun. Noon po kasi subsub ako sa trabaho. Talagang trabaho. Hindi na po ako nakapagsimba. Although nakakapagdasal po ako, nagbibigay po tayo ng pasasalamat sa Kanya pag may natatanggap po tayong blessing. Pero kulang po kasi yun. Kaya po nang napasok po ako dito, yun, napag-isip-isipan ko po yun. And nasasabik po ako talagang lumabas. Excited po talaga akong umuwi. Kasi alam ko talaga may plano siya sa akin. At handa po ako dun sa plano niya na yun. Ang laki po ng nagawa nitong
self-quarantine na 'to, dito sa facility sa'kin, yung buhay spiritual ko. And pinagpapasalamat ko po 'yun sa paggabay ng mga kapatiran namin ni pastor. So ayun po. Yung konti lang po talagang pang-unawa yung hinihingi ko. And kagaya ko po, wala po akong masamang gusto mangyari. Nahingi po ako ng tawad sa mga naghihintay po sa akin sa bukal, sa mga kanayong ko na hindi pa po nakakapagsimula ng kanilang trabaho dahil naka-red mark pa po tayo. Nainip na rin po ako sa aking resulta. Gusto ko na rin pong dumating yung resulta ko para maging okay din po kayo. Na-touch nga po ako sa sabi ng isang kaibigan ko, si Mami Tina, na okay lang daw silang mag-sacrifice doon sa bahay, sama-sama naman silang pamilya. Mas mahirap yung sa akin kasi mag-isa lang ako dito and tumatagal nga po tayo. So na-touch din po ako doon sa sinabi niyang yun. Nung nag-self-quarantine po kasi ako, inilayo ko yung sarili ko sa pamilya, sa kanayon, para hindi po sila mahawaan, para maputol po yung transmission po, local transmission po ng COVID sa akin. Ayun po. So, ang maipapayo ko naman po sa kagaya ko na nag-positive din po at nakakaranas ng ganito kagaya sa akin. Yung ginagawa ko doon sa unang building, nagbe-breathing exercise ako. Naka 3 sets ako sa umaga and sa gabi. Nag-steam inhalation tayo sa umaga and sa gabi. Ang ginagawa ko pong pang-steam inhalation, asin po at tubig mainit, tapos may luya po, dinidikdik ko po yung luya. Tapos yun, i-inhale mo lang po yun. And then pag medyo maligam-gam na po yung tubig, pwede nyo po siyang inumin, diretso. Nung naubos po yung luya ko, nakita ko po yung kamatisan. Sorry po sa head po ng agriculture. Kumuha po ako ng kamatis, yung bunga po. Madami na po kasing hinog and nanghinayang po talaga ako. So, namitas po tayo. Nilagay po natin sa ating absolute na lalagyanan. Nakita po yun ng tropa, pinapakita ko po. So, yun yung ginagamit natin dun sa, sa baso na may asin. Nilalagyan ko po ng kamatis. Sabi kasi ng tita ko, mas maganda daw po yung kamatis kapag na-steam. So, yun ginawa ko. And yung kamatis nilagay po natin sa mukha, sa leeg, sa katawan. Kaya po medyo umusyaw po yung kulay natin. So, ayun po. Medyo makati lang po talaga, nagpula-pula po yung leg ko nung una. So, sorry po sa mga taga-agriculture, nakabawas po ako ng kamatis doon. And, basta yun po, maganda po yun sa, Tapos yung nakakita yung interview na, nga pa yung tubig na may asin, maligam-gam na tubig na may asin sa umaga. Mabisa po yun. Ako lang po kasi, dati isa sa umaga, isa sa gabi, iniinom ko. Kaso po napansin ko madaliw yung ihi natin. Kaya po, tuwing umaga na lang po ako nainom. Pero nalipat po tayo sa Blue Building at nakapag-exercise na po tayo dun. At nag-iintay na lang po kasi tayo ng result. Hindi ko po na nagawa yung steam inhalation na yun. Dito na lang po ulit. Itong sa sobrang iyak ko, medyo kumati po yung lalamunan natin. So, yun. Steam inhalation, breathing exercise, pag-inom ng tubig na may asin. Mag-exercise po tayo. And ilayo po natin yung bagay na magpapa-stress po sa atin. Kumain po tayo ng masustansyang pagkain. And dasal po talaga. Yun po yung pinaka maipapayo po sa inyo. Yun po yung talagang kailangan po natin ngayon. Yung ating relasyon kay God dapat po maging maiayos po natin. So, yun lang po, medyo mahaba na naman. Pasensya na po kayo. Ipinaliwanag ko lang po talaga dito kung ba't
matagal po tayo dito, ganyan. Kung naiinip po kayo, naiinip din po ako. Ang swab ko ay April 17 po, yung ikalawa. April 25, yung ikatlo. At yung ikaapat po, May 3. So, ngayon po, tinanong nila kung may PhilHealth ako. Kaso po, hindi ko po talaga yun naasikaso. So, ayun. Tutulungan tayo sa DSWD. Maraming salamat po sa mga patira natin dyan sa DSWD. Isuswab po ata ulit tayo ngayon sa Monday po. So, sana naman po mapabilis na po yung mga result and sana po may paliwanag po sila kung bakit po talaga, 'di ba? Nagkaganon po, ang tagal po natin. So, yun lang po ang masashare ko ngayon. Marami pong salamat sa inyo and God bless po.